Hola, tole leche. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mga gospel reflection. Ngayon ay June 3, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, chapter 12, verse 18 to 27. Noong panong iyon, may ilang Saduseyo na lumapit kay Jesus. Ang Saduseyo ay naninindigan na hindi muling bubuhay ng mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay na wala ring anak. Ganyan din ang nangyari sa pangatlo at sa mga susunod pa. Isa-isang napangasawa ng babae ang 7 magkakapatid at sila'y namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay namatay rin ang babae. Ngayon, sino po sa 7 ang kikilalanin niyang asawa sa muling pagkabuhay? Yamang napangasawa niya silang lahat. Sumagot si Jesus, "Maling-mali kayo. Alam niyo kung bakit? Hindi niyo nababatid ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao ay hindi na mag-aasawa. Sila magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi pa ba ninyo nababasa sa aklat ni Moises ang tungkol sa nagliliyab na mababang punong kahoy? Ganito ang nasusulat na sinabi ng Diyos kay Moises, Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Maling-mali kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Wednesday po sa inyong lahat. Sa Gospel ngayon, lumapit kay Jesus yung mga Saduseyo. Yung po mga Saduseyo, sila'y grupo ng mga Hudyo na hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. Kaya gumawa sila ng komplikadong tanong para subukan si Jesus. May kwento sila tungkol sa isang babae na sunod-sunod na naging asawa ng 7 magkakapatid. At ang tanong nila, sa muling pagkabuhay, sino sa kanila ang magiging asawa niya? In short, ginamit nila yung logic ng mundong ito para ipaliwanag yung realidad ng langit. At anong naging sagot ni Jesus sa kanila? Maling-mali kayo dahil hindi niyo naunawaan ang kasulatan at ang kapangyarihan ng Diyos. At saka idinugtong pa niya na ang Diyos ay Diyos ng mga buhay, hindi ng mga patay. Alam niyo po, ang langit ay hindi extension lang ng buhay dito sa lupa. Hindi ito copy-paste. Ang Diyos ay mas malaki kaysa sa imagination at logic natin. Ang relasyon natin sa Diyos ay hindi natatapos sa kamatayan. Pagka tinignan natin, marami sa atin ay parang mga Saduseyo. Hindi dahil ayaw nating maniwala, kundi kasi gusto nating maintindihan ng lahat. Minsan, di ba, sinasabi natin, Lord, magtitiwala ako kapag nakita ko na muna. Lord, susunod ako kapag malinaw na ang lahat. Lord, maniniwala ako kapag may kasiguruhan. Pero hindi ba maraming bahagi ng buhay ang ganito rin? Na maraming bahagi ng buhay hindi ka sigurado pero ginagawa mo pa rin. Kapag nagmahal ka, wala naman talagang kasiguraduhan. Kapag nag-asawa, walang garantiya. Kapag nangarap, wala yung buong mapa. Pero ginagawa pa rin natin. Bakit? Kasi may tiwala. At baka yun din ang kulang sa atin, sa relasyon natin kay Lord. Gusto natin maintindihan ng lahat, samantalang inaanyahan tayo ng Diyos na magtiwala. At ang pinaka maganda na sinabi ni Jesus, anong sabi niya? Siya ay Diyos ng mga buhay. Hindi lang ito tungkol sa langit pagkatapos mamatay.
Ito'y paalala na hindi tayo tinawag para mabuhay na parang patay. Maraming taong humihinga pero wala ng pag-asa. Nagtatrabaho pero walang pangarap. May pananampalataya pero wala ng buhay. Baka ang tanong ni Jesus, ikaw ba? Buhay ka pa ba? O nabubuhay ka na lang? Kaya, ang challenge sa atin ng gospel ngayon ay magtiwala tayo sa Diyos kahit hindi natin nakikita yung buong plano. Let us pray. Panginoon, maraming salamat. Dahil, alam mo, maraming beses gusto na maintindihan ng lahat bago magtiwala. Turuan mo kaming lumakad sa pananampalataya. Kapag hindi malinaw ang daan, maging liwanag ka namin. Kapag marami kaming tanong, maging kapayapaan ka namin. At palahanan mo kami araw-araw na ikaw ay Diyos na buhay. Turuan mo kami mabuhay na may pag-asa, pananampalataya, at buong pagtitiwala sa iyo. Amen. Friends, baka may kakilala kang nawawala ng pag-asa sa buhay. Nalilito sa plano ng Diyos. I-share natin yung audio gospel na ito. I-share natin ito sa ating mga GC, sa ating mga kapamilya, kamag-anak, sa mga classmates natin, kaibigan natin, sa abroad. I-share natin ito. Hindi natin alam, baka sa simpleng pag-share, ito ay maging paalala na hindi kailangan makita natin yung buong picture para sumunod. Kundi kailangan natin ay magtiwala. Muli, ako po si Kuya Sam Pagado, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.